Yun. So, totoo pala to. Good morning po sa inyo mga kapatids. Pag-usapan natin ngayon itong nangyari ho ng September 21. So ayon nga po rito sa conversation nila tsaka sa ibang mga balita, hindi ako nung una naniniwala na totoo na hindi ako naniniwala na mayroong tangka talaga na pagpababa kay PBBM sa pwesto. Ang paniwala ko noon ay ano lang ito, kumbaga registration ng taong bayan. Kaya nga rin ako nakisali, di ba? To register my anger against corruption, against rampant corruption sa ating pamahalaan. 2020, ni-reveal na inamin na yan ni Digong, pero wala lang siyang ginawang konkretong hakbang. Di ba? Panahon ni PBBM, nagsalita na rin siya, nagpapa-investigate siya. Pero hindi po dapat maging epekto nito sa atin, sa taong bayan, ay manahimik tayo, hindi na tayo magparamdam sa mga taga-gobyerno ng galit natin, na hindi na tayo dapat magparamdam ng warning sa kanila na kaya natin silang katayin. At tulad ng nangyari sa Indonesia, di ba? Doon sa Nepal, sa India, sa ibang bansa pa. Na pumalag na ang taong bayan sa issue ng korupsyon. Di ba? Ngayon, meron ding sabi ko nga rito religious organization umatras sa destabilization rally. Ayaw ng mga coup plotters na iupo si Sara. Ang tanong nga rito ano ang dapat gawin ni PBBM? Yan. Okay? So eto, si Bronner po umamin. Umamin si Bronner na may nananawagan na mag-withdraw ng suporta kay Marcos. Ayan. Diba? Merong mga retired officers and urged coup versus Marcos, but military stood firm, nanindigan yung mga militar. So meron po talagang pagtatangka. Merong umiikot sa kanila, naglalason. Ang problema kasi, hindi mo pwedeng damputin yung mga yan Yung lumalapit sa'yo, nagsasabi na, huy, talikuran nyo na si Marcos. Wala ho kasi tayong batas na nagsasabi na kapag merong sino mang individual na lumapit sa mga aktibong opisyalis ng ating sandatahang lakas at ng ating kapulisan na humihibok na mag-withdraw ng suporta sa lehitimong gobyerno ay nagkakasala at dapat parusahan ng bitay. Wala po tayong ganung batas. Okay, kaya hindi ho sila maaresto. Sabi nito, coup plotters belong in prison, not in power. Sabi ni Yayam. Inaano naman dito ni Gibo, yung mga reservists na feeling general, na naka-uniform, naka-military uniform, nakapatig sa pagka-off-duty. Bawal po kayo. Bawal kayo na magsuot niyan pagka naka-off-duty. Yan. Madalian lang natin ito. Sa yan. Okay, ngayon, ito ho yung pinaka-importanting sangkap dito Ito kinontent natin kasi totoo pala na merong ganong klaseng mga nananawagan, merong pumapatol sa loob. Pag sinabi natin coup plotters, ibig sabihin aktibo sa serbisyo. Kasi hindi ka makakapagkudeta. Maniwala kayo. Hindi sila makakapagkudeta kapag hindi sila aktibo sa serbisyo. Katulad nung nangyari noon kay Apulacay, kudeta yun. Katulad nung 7 failed kudeta attempts laban kay Cory Aquino. Mga nasa active service po yung mga nagsasagawa niyan. Ngayon, ito yung konto nila. Nina Justice Carpio, tsaka nito ni Llamas, at tsaka ni Ascuna. Kasama si yan. Ayaw nila ano ang posisyon ng iglesia? Ayaw nila i-install si Sara. Anong gusto nila? Okay. So yan si Justice Carpio mismo ang nagbanggit dyan na iglesia. O anong iglesia yun? Ang tinutukoy niya rito. Alam niyo na kung sino yun. Nilabas ni
tanong niya, ano ang posisyon nila? Sara, anong gusto nila? At yun nga, nilabas ni Manny Mogato, nag-iisang Pulitzer Prize Award din natin, yung information niya of what is happening. Inside the military. Na merong sections ng military na gusto mag-withdraw ng support. Yung inuulit ng mga Duterte na withdrawal ng support, merong tumatangkilik sa loob ng military. Yun ang sinabi niya. Last minute daw ay hindi natuloy dahil isang malaking religious group ang umatras. Ayun. Isang malaking religious group daw po yung umatras. Now, sino ho ba itong si Mogato na sinasabi nila? Yung nag-iisang Pulitzer Award din natin. Eto ho. Yung Filipino journalist si Manny Mogato. Siya yun. Ito yung naipatawag ito sa House of Representatives ng TRICOM regarding doon sa fake news. Naalala niyo yun? Ito yung binaruba-rubal, binastos ito ng ibang mga kongresista. Kung tutusin, hindi naman ito sangkot sa fake news. Tapos inimbita nila roon para lang baliwalain. Gago lang talaga eh. Mga kongresista natin. Hindi lahat pero talagang may loko-loko. Okay? So yan po yung nagkukwento na pinagbabasihan ng paliwanag nito ni Sotero Llamas. Tol si Sara at hindi pumayag yung mga plotters. Kaya ano daw? Ng military. Yun ang sinabi niya. Last minute daw ay hindi natuloy dahil isang malaking religious group ang umatras. Dahil ang gusto nila ay i-install si Sara at hindi pumayag yung mga plotters. Kaya yung mga So yung religious group kumbaga sinisiguro nila na mai-install si Sara, magtatagumpay. Bakit po? Kasi kapag nabigo sila sa kudeta nilang ginagawa at kasabwat sila, nakuho, kaso po yan ng rebellion, inciting to sedition. Hindi na ho ito simpleng plano lang. Isinasagawa na, may kinakausap na, siniguro na. Siniguro na magtatagumpay. At the end of the day, Sara Duterte na ang nakaupo. Kasi pagka hindi natuloy, hindi nagtagumpay, patay. Bulabog. Baka si General Torre biglang magkaroon ng special assignment. Diba? Yun pa naman religious leader buster pa naman yan, si General Torre. Diba? Kaya ang ginawa, umatras na lang pala. Kasi ayaw ng mga military, ng mga coup plotters, ng mga nasa active duty na gawin yun. Kasi kung si Sara lang ang ipapalit, sabi nila, wag na lang, hello? Kasi nga ang narrative dyan, ganito. Kung tayo magkukudita, magkakaroon tayo ng interim government. Sinong mamumuno? Diba? Si General Bronner. O yung nagkudita. Sabihan nila, nagkaroon na tayo ng mga ganyang pagkakataon, nag-revolution tayo. Ano nangyari? Di ba? Hindi naman nagiging maganda resulta Sabi nila, kaya hindi yan. Ang kailangan natin, meron talagang masasabing pwede nating i-install kapalit ni Marcos na epektibo, na alam nating may kakayanan. Yun ang pinag-uusapan diyan ng mga araw na yan mga bago magkaroon bago yung September 21. Kaya hindi ko lang kasi pinaniniwalaan yung mga nagsasabi sa akin. Yung mga grupo nila nasa Gate 4 ng Aguinaldo, they were supposed to be supported by 50,000 from the... Yun, so papadalhan ng religious group na ito ng 50,000. Doon yung nasa may Camp Aguinaldo, yung sa Gate 4. Yung ilang araw na tinatambayan ng mga DDS vloggers. Kaya pala nga kayong mga kaibigan DDS, yan ang sinasabi sa akin. Natawanan ko lang sila. Ako, sorry naman, totoo pala yung tip ninyo sa akin. Religious group. Luneta, dapat pupunta 500,000. Yun yung pupunta sa Luneta. Hindi itong mga anarchist, gangsta, na jeng-jeng at tawag na lumusob. That's a smaller force, no? At parang susunugin yung mga bahay nila Diskaya, nila Saldico, Martin Romualdez na lumusob. That's a smaller force. Itong mga anarchist, gangsta, na jeng-jeng at tawag na lumusob. That's a smaller force, no? At
parang susunugin yung mga bahay nila Diskaya, nila Saldico, nila yeah. Martin Romualdez, no? Oo, tapos meron pang mga ganun tropang geng-geng. Yun nga yung tanong eh. No? Hindi ako, pagdating sa alam ko INC tinutukoy nila rito. At hindi ako nagtataka na hindi po pwedeng mangyari yun. Naranasan ko nang nakasama sila. Noong April, nung nilusob namin ang EDSA 3 si Gloria Arroyo, yung failed EDSA 3. Nalala niyo yun? Oh. Nung lumusob kami, napuno kami bigla. Konti lang naman kami sa Ortigas eh. Pagkatapos, nainis lang kasi kami dahil minagshot si Erap ang idol namin. So, nangyari ngayon, dumami yung mga tao doon. Sumisimpatya, tapos sumuporta sila. Kaya yung rally, ang tutuusin dapat ilang araw lang rally yun, mag-uuwian na yun eh. Kaya lang dumami kami ng dumami, umabot ng mga halos 1 milyon yung tao doon. Sabi nga nung iba, abot na ng malapit na ng Quezon Avenue, yung dami ng tao, tapos doon sa may Guadalupe Bridge. Kaya yung mga speaker doon, dinudugtungan na ng wire para yung mga hindi na makalapit ng Ortigas, doon na lang naririnig yung mga sinasabi ng mga speaker. Ganun yung nangyari ng setup doon. Tapos may mga dumarating ng mga kababayan natin, nagbibigay ng pagkain sa mga nagbibigil doon kahit araw. Kasi nawawala yung mga tao, yung marami rin nawawala. Pumapasok sa trabaho, naliligo. Pagtapos ng trabaho, nakatulog na, babalik doon ng gabi. Puro ganun. Kaya lang, nung papunta na kami ron sa Malacanang, eto na yung mga miyembro ng iglesia, nawawala sila. Pagdating namin doon, sa may Mendiola, napasok namin yung nakaraan, di nila napasok eh. Kami napasok namin. Nakarating kami ng Gate 7. Yung may sniper doon sa taas. Ng bubong. Doon sa Kalayaan Hall, tatawag doon. Doon kami noon, sa may harapan kami ng gate. Akala ko pa nga noon, yun na yung daan papuntang Malacanang eh. Sabi ng isa sa akin, hindi, tatawid pa tayo ng ilog. Sabi ko, dapat doon pala tayo nagpunta, hindi rito. Kasi doon yung bahay ng presidente. Hindi, pero doon sa may compound na yun, doon ang opisina ng Pangulo. Yung Malacanang Palace. Nawala sila. Lalo na nung dinidisperse kami. Paglingon namin, nasa 500-800 pa kami sa Mindiola. Paglingon namin, 150 na lang kami. Mga na lang, yung mga talagang mga supporters, mga ERAP supporters, mga Marcos loyalists, yun na lang yung naiwan doon. Yung mga INC, ayaw naman kasi nila ng gulo. Tsaka sinabihan na rin sila na uwi na. Yung iba, sumama pa. Pero kalaunan, na magtatanghali, naubos na eh. Ganon. So kumbaga, pagpapakita lang yan ng puwersa. Diba na marami kami eh. Yun. Pero hindi nga nag-push through dahil hindi nila tinanggap yung proposal na kung manalo, i-install si Sara. No? Kaya, interesting. Pero sinagot yan ni Gibo, Secretary Gibo, at saka ni Browner, sa Inquirer. No? Kaya ang problema kasi sa atin, justices, sometimes when there is smoke, there is fire. No? At sabi ng Malacanang, si John Vic mismo, sinabi niya, they were out to burn Malacanang. Si Jose Claire Castro, inamin niya, they were out to burn Malacanang. Wait, but Pasio said, vigil, candle vigil. Diba? Nahuli ang sabi nito, Pasio, mag-vigil. Alam yung tingin ko yung mga manggugulo, galing yan sa grupo ng mga DDS. Yun yung mga funded, yung mga binayaran. Yung mga yan. Talagang kumbaga, parang di ba, nandiyan ang religious sector. Di ba? So sila, peaceful sila eh. Nandun sila to show support. Pero meron pang isang grupo na talagang makakasama nila na yun ang manggugulo. At yun na nga po yung naiwan doon sa Mindiola. At nagpasimula rin ng kaguluhan doon sa Ayala Bridge. Kasi kung tutuusin, walang dahilan para magaganon sila eh. Matadaanan mo yung mga nakaharang na pulis. Hindi naman sila sinasaktan eh. Di ba sila pinupukpok? Doon nga kami dapat dadaan sa Ayala Bridge eh. Pagdaan namin to, matapos namin i-cover yung mga Filipinista na sinamahan namin sa Mindiola, wala. Kailangan namin kumanan. Pabalik ng Quiapo. Para makapunta kami ng Luneta. Tapos, surprisingly, parang nawala si Presidente for 4 days. Interesting. Yung lahat ng kanya mga schedules, hindi na pinuntahan. Lumabas lang siya last Thursday. Ano ang posisyon ng iglesia? Ano ang posisyon ng iglesia? Ayaw nila
i-install si Sara. Anong gusto nila? Reprem Ang ko? sabi ni ang sabi ni Manny Mugato, itong large religious group ay gusto i-install si Sara. At tumanggi yung mga military planners, okay. no? Tumanggi sila dahil So it's the other way around. it's the other way around, no? Pero clearly, sa geopolitics, pag in-install nila si Sara, in-install nila ang China. No? Di ba? Tama. Kapag, siyempre, naisip rin naman sundalo yan. Bakit nakikipaglaban kami? Mahal na mahal ang mga sundalo natin ang West Philippines sa totoo lang. Mahal na mahal nila yan. So, kasi so far, nandyan yung laban nila eh. Diyan nila napapakita yung silbi nila sa bayan. Kung sino yung mga na-assign doon. Noong panahon ni Duterte, testing-teste sila, kaya binawian na lang sila ni Digong eh, para hindi kayo pumalag sa pagbebenta ko sa West Philippines sa mga Chinese. Diba? Dinoble yung sahod. Pero yung daily subsistence allowance nila, hindi inasikaso. Sina SMR pa yung masikaso. Diba? At nasama rin sa national budget ng 2025. Ay nako, yung naging 350. Diba? At hindi naman ganun ang ating military. No? Kaya yun yung, dun nagkaroon ng break. So pro-US pero anti-democracy, parang gano'n. No? Okay. So yun ang pinag-uusapan nila rito.